What is up guys, Heat here and welcome to another video. Pasensya na kayo guys kung ngayon lang tayo ulit nakagawa ng content dito sa studio kasi medyo na busy tayo sa day job natin. Well, tuloy-tuloy pa rin naman yung paggawa natin ng content. Sa ngayon lang is hindi ko siya magawa ng consistent or tuloy-tuloy, pero marami tayong mga naka-pending na gustong gawin na content related sa photography at sa adventure. Katunayan, ang gulo nga ng table natin ngayon dito. Kung napapansin nyo, hindi nyo nakikita yun sa baba, pero nandahil pang mga kung ano-anong mga bagay na nandito. And gagawa natin to ng iba't ibang mga video. Ito yung mga item or mga accessories, equipment na nadagdag sa photography arsenal natin. So meron tayo ditong lens, siguro isa-isahin ko na lang. Meron tayo ditong nadagdag na dalawang lens. Tama, tatlo yung nandito pero dalawa lang yung nadagdag kasi ito kasi yung 8 to 16mm na Fujinon lens f2.8. Ito yung primary lens natin or primary wide lens na ginagamit natin, pero kasi tingnan nyo naman, napakabigat niya. Isa to sa mga pinakamabibigat na lens na ginawa ng mga manufacturer ng camera kagaya ng Fujifilm. Sobrang ganda niya. May distortion lang pero sobrang wide niya. Kung wide yung gusto mong lens, ito ang pinaka wide. Hindi na to yung madalas nating dadalhin sa trip kasi ang bigat niya. Dahil sa mabigat siya, hindi na ito yung dadalhin natin or hindi na ito yung primary lens natin for adventure kasi meron na tayong nadagdag na dalawang lens. By the way, gagawa ko to ng mga separate video tsaka kinikwento ko naman to sa bawat shoot at adventure natin kung siya yung dala natin. So ito yung Viltrox 13mm. Matagal na tong nailabas sa market, pero ngayon lang tayo nagkaroon. Ang ganda niya for astrophotography. Ito ay 13mm na f1.4. So good for low light. Yun lang, hindi siya weather sealed katulad nito. Kasi ito ay native lens from Fujifilm. This is a wide lens. This is a 10-24mm na Fujinon lens f4. And this is a weather resistant lens. O ito kasi yung version 2 ng lens na to. So wide na wide din siya. And itong dalawang to siguro katumbas na siya nito. Yeah. Medyo halos parehas na sila ng bigat. So dalawang lens na to kaagad. Compare dito sa isa lang kung ito yung dadali natin. So ano pa ba? Ito, ang ganda na ito. Lalagyan or case ng memory card. Well, mura ko lang to nakuha. Gagawin din natin to ng video. Or siguro ito na yung video para sa kanya. So, highly recommended to guys. For around less than 100 pesos. I guess this is just 80 pesos or 90 pesos online. I'll just put the link on the description below. Pero hard case to. Ano to 3D printed na case ng SD card. Ayan siya. So, meron kang 6 na regular size na SD cards and meron kang 12 na micro SD dito na pwedeng ilagay. Mas pwede ka pang maglagay dito ng siguro card reader or USB storage dito sa baba. Ang galing lang nito kasi ang mura lang niya. Ayan. Hindi siya ganoon kamahal compare sa mga ganito na lalagyan na nagre-range ng almost 500 pesos. Eh hindi pa to maganda. Kasi hindi ko to gusto yung mga ganitong may rubber kasi nakakasira siya ng SD cards. Well, hindi naman siguro kasalanan ng case kung bakit nasisira yung SD card. Siguro kasi yung mga bagong SD cards kasi natin ngayon, lalo na yung mga SanDisk, madaling masira yung gilid nila kapag nilalagay mo sa ganito. Rubber kasi to yung pula. So, nakakasira siya. So, hindi to recommended. Alam ko, ginawan ko na rin to ng video. Ang kagandahan lang dito is, waterproof. Yung mga ganitong klaseng case. So, kahit malaglag po sa dagat or sa as long na nakasara siya, hindi masisira yung SD card nyo or safe talaga. Yun nga lang, kailangan dahan-dahan mong tanggalin or ingatan yung SD card kapag ganito yung gamit mo. Unlike sa ganito, na medyo maluwag yung SD card kapag nilagay mo sa kanya. So, hindi siya masisira. Tingin ko hindi to sobrang waterproof. Pero, kung shock resistant lang rin, matigas siya. Super hard na plastic. And good siya for storage talaga. So, ito na yung mga lalagyan ko ng SD card. Kasi, para hindi sila mawala. Yung mga SD card din pala tayo.
ngayon, bumili tayo ng supply natin. So, ito na yung brand na binili ko, Lexar, kasi naka-sale. So, bumibili lang ako ng mga ganito pag naka-sale. Or nakuha ko siya ng parang 40% off or 50% off. This is Lexar brand, professional SD card. So, this is V60. Ang ibig sabihin nun is yung minimum write speed neto is 60 megabytes per second. And yung maximum read niya is 250 megabytes per second. Medyo mahal yung mga ganitong card pero mura ko lang siya nakuha. So, itong 128, I guess parang 1,500 something ko lang siya nakuha. Compare sa SanDisk, kung kukunin natin to doon, medyo may kamahalan yung V60 nila. Yung 128 gig na storage, okay na siya sa akin kasi ayoko rin naman ng sobrang laki kasi hindi rin naman natin kayang i-backup yun ng matagal. Tapos, good siya for photography and tingin ko ito yung sweet spot, yung 128 gig sa ngayon kasi hindi naman tayo kumukuha ng sobrang mas mataas pa sa 4K and nakakairita yun kapag yung file mo is 500 gig, mga ganon sa isang shoot lang. So, hindi siya maganda kung ganun kalaki. Kumukuha rin tayo ng ganito, 32 gig, yung mga maliliit na storage para naman sa audio natin. So, may mga napagagamitan tayo nito. Instead na ganito yung gamitin natin at saka minsan hindi gumagana yung mga malalaking memory card sa ibang mga equipment kagaya ng audio recorder, hindi siya gumagana kasi masyadong malaki. So, ito, sapat na. So, ayun. Ano pa ba? May mga nadagdag pa sa atin eh. Gaya nito, hindi ko pa to nagagawa ng video. This is a one-axis gimbal from Hohem. So, pinadala lang to sa atin ng isang supplier. Well, pinadala lang to sa atin ng isang camera accessories or pinadala lang to sa atin ng local distributor dito sa atin sa Pilipinas. Well, ito ay pinadala lang sa atin ng ng local distributor dito sa Pilipinas. Pinadala lang to sa atin ng local distributor niya, JG Superstore. And hindi pa natin to nagagawa ng video. Well, so far, ang tingin ko dito is okay naman. Pero hindi pa natin siya nagagawa ng video. Gagawin din natin to ng video pag nagkaroon tayo ng oras. And ano pa bang mga nandito? Meron din tayo dito ang Hikes and Fire flashlight. Ang dami na nating nabiling product from Hikes and Fire. Kung napanood yung video ko dito na yung title niya is huwag kayong bibili ng Hikes and Fire kasi madaling masira. Well, gusto ko pa rin siya. Siguro na-timingan lang talaga ako na madaling nasira yon. And good thing kasi pinadalhan ako ng bagong flashlight ni Hikes and Fire yung nasira ko. So, pinalitan nila ng bago. So, gumagana na ulit. So, wala akong sirang Hikes and Fire ngayon. And ito, yung bago nating flashlight, this is a diving flashlight. Hindi magandang gamitin yung diving flashlight ng hindi sa diving or sa ilalim ng dagat. Kasi madali siyang masira, madali siyang mag-overheat. So, itong flashlight na to, isa to sa mga pinakamalakas na flashlight ni Hikes and Fire. And, ano to? Kung hindi ako nagkakamali, 8,000 lumens or 10,000 lumens. Well, gagamitin natin to sa diving natin, sa night diving. Tingnan natin, tututok ko lang sa taas. Poop. Parang umaga. Wah! Sobrang laka. Nakuha din natin to ng sale sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link nito sa description sa baba and gagawin ko rin to ng separate video kung sakali kasi kompleto ko siyang nakuha eh. Hindi lang yung flashlight kasi yung flashlight pa lang nito mahal na. Tapos may kasama pa siyang battery, yung 26650. And then meron siyang dual charger ng battery. Tapos ayun, nakakis pa. Diba? Sobrang mura. Tama, 10,000 lumens na flashlight to. Sobrang lakas. Marami tayong product from Hikes and Fire. Halos, ilan na ba yung flashlight ko sa kanila? May 6 na siguro. And mahilig talaga tayong mangolekta ng mga bagay-bagay. So ayun, siguro dito na natin tatapusin tong video na to. Huwag kayong mag-alala guys. Pipilitin ko pa rin gumawa ng mga content as much as possible related sa photography. And also kung may mga tanong kayo, pag nakita ko naman siya, sinasagot ko naman siya dun sa comment section.
And sige, tanong lang kayo ng tanong. Baka meron din kayong gustong topic na pag-usapan natin na hindi pa natin napag-uusapan. Lagay nyo na lang rin sa comment section sa baba. So ayun, dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV, and abangan nyo yung mga video content pa natin about dito sa mga product na to, at kung may mga madadagdag pa, as well as yung adventure natin. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Sobrang hindi ako sanay na walang balbas. Ano masasabi niyo? Wala kang balbas, guys. Pangit ka, di ba?